Sa ibang balita, nagpatuloy po ngayong araw ang paglilitis ng Vice Presidente. At para bigyang linaw ang tungkol dyan, makausap po natin live mula sa Senado si House Prosecutor Joel Chua. Magandang hapon po, Congressman Chua, and welcome to 13 sa Tanghali. Hi Greg, magandang hapon din sa iyong mga taga-subaybay. Yes, Kong, today natuloy yung pag-upo bilang testigo ng ating yung COA State Auditor. Ano po ba yung mga highlights na naipakita ngayong araw sa direct questioning or examination ng prosecution? Nako, marami tayong napakita ngayong umaga pa lamang. Unang-una na dito, nakita dito yung kung saan ginastify ng sinasabi ng COA na kung bakit sila nag-arrive sa audit observation memo hanggang ito ay naging notice of disallowance. Ang isa na nga dito ay yung mga item, no, kung saan ginamit yung confidential fund sa Christmas party, tree planting at kung saan-saan pa na wala namang kinalaman sa intelligence gathering at ito'y hindi sakop o saklaw ng confidential fund base sa joint circular. Pangalawa, na itong justification nila ay lumalabas ay reimbursement dahil kung maalala ninyo, itong confidential fund ay unang nagamit o unang lumabas noong December 21, 2022. Pero yung sinasabi nila na Christmas party, tree planting at kung ano-ano pa ay nangyari o naganap noong November ng 2022. Wala pa yung confidential fund. Kaya lumalabas ito ay reimbursement which is bawal doon sa joint circular. Pangalawa, naglabasan yung mga iba't ibang pangalan. Nakabuo na ng fruit salad yung ating private prosecutor, si Attorney Lorna Capulong at mga pangalan ng mga senador ang mga nagamit. At lumalabas dito ay yung mga ginamit nila o binili nila mga item, mga goods, mga medicine ay walang mga kaukulan ng mga resibo, sales invoice, OR. So walang mga ebidensya na talagang itong mga goods na ito ay nabili. Kung itong mga nabanggit natin, yung mga pangalan, yung mga activities na listed under dun sa pinaggamitan umano ng confidential funds ay galing dun sa mga dokumento na naipresenta natin. Pero ano po bang negative impact sa proceedings noong pag-cross-check ng depensa dito sa libu-libong ARs natin na ginamit dito sa impeachment proceedings? Well, unang-una, ayaw nga nilang mailabas ito. Ayaw nga nila ng comparison ng ebidensya. Kung maalala nyo, supposedly, dapat last week pa nagkaroon na ng comparison. No? Mag-check na yung ebidensya ng prosecution at saka ng defense. Pero sabi nga kanina ni Senator Chis, nag-ghost si Attorney Kapunan at ang aming team. So, at hinihingi nila na gawin sa April 14 pa. Samantalang ngayon na ipipresenta yung aming testigo. So ano magiging impact nito? Malaki ang magiging impact nito kasi kung hindi ito ma-identify ng aming testigo, paano na yung mga susunod naming testigo kung saan gagamitin din namin na ebidensya mga to. So samantalang yung testigo na makakapag-identify at authenticate nito ay yung testigo namin ngayon, yung sa COA. Congressman Chua, you've mentioned may mga susunod pang testigo. Pero ano pa po ba ang dapat abangan ng ating mga kababayan with regards to that? Since nabanggit na po natin kanina na na-establish natin na merong mga pinaggamitan ng confidential funds na hindi parte noong provided na utilization o period of utilization dahil sabi nyo nga po hindi dapat allowable under the use of confidential funds yung reimbursement. So ngayon, tinetestify ng ating testigo yung kung sino yung mga allowed o dapat managot dito sa paggamit ng mali. So kanina binabanggit ang pangalan ng head of agency, ang ating vice presidente, ang SDO at saka kung sino-sino pa. So itong lahat ng mga ito ay tinetestify ngayon ng COA ICPAW. Mm-hmm. And since we've already talking about the Vice President, how would you like to respond, sir, doon sa remarks ng Vice Presidente just the other week saying na may bending the law dito sa impeachment proceedings natin?
Hindi ko alam kung ano yung bending dalo, basta tayo, ang alam lang natin ay dapat sagutin niya itong mga paratang sa kanila at bakit yung mga kaukulang ebidensya na hinihingi sa kanila ng COA, kagaya ng mga resibo, ay hindi nila maisumite simula pa lang. Maliwanag naman nung nakaraan, naalala ninyo, kung sa tanong ni Senator Kiko Pangilinan, kung dun sa AOM pa lang na isumite na yung mga ebidensya, kagaya ng OR, sales invoice na talaga may mga binili na mga item, edi hindi na umabot sa notice of disallowance. Kaya ngayon ay nagkukumahog sila na ito ay umapila. Pero at the end of the day, hanggat wala silang naipipresentang mga resibo o mga kaukulang ebidensya na itong mga goods na ito ay talagang namang nabili, ay hindi ito mabibigyan ng karapatang justification kasi nga wala talaga silang maipresentang mga ebidensya. Congressman, many from the prosecution have said na itong ganitong statements could affect the integrity of the impeachment trial. Pero ano po ba ang mga posibleng hakbang ng prosecution para maiwasan o mapigilan yung ganitong epekto sa buong kasagsagan ng impeachment trial? Well, yun naman talaga yung gusto nilang mangyari, lagyan ng dungis itong impeachment trial. But at the end of the day, ito naman ay open to public. Kaya nga yung mga kababayan natin ay hinihikayat natin na panoorin nila talaga at makita nila yung mga ebidensya nang sa ganun sila na makapagsabi kung totoo bang may ebidensya, tama ba yung paggamit ng confidential fund o hindi. So at the end of the day, pagka ito'y papanoorin ng ating mga kababayan, ay makakaiwas tayo sa mga fake news na naglalabasan ngayon. Nang sa ganun ay hindi tayo malilinlang. With that, maraming salamat po Congressman Shua for all of these updates and explanation tungkol sa ongoing impeachment trial. Salamat sir and good afternoon po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.